Tayo po ay dadako sa mensahe ng parable or parabola sa Tagalog. At ito'y matatagpuan natin sa Mateo 13, kabanata 1 hanggang talatang 23. Medyo maramang talata ito. Meron pong kwento, isang araw may magsasaka na lumabas para maghasik nung kanyang binhi. Diba siguro? Yung seeds, no, binhi ang tawag po sa Tagalog doon. Of course, alam natin, bawat binhi o bawat buto ay sa itsura, pagka hindi pa naitatanim, ang tingin natin maganda siya. Kumbaga kaya-aya ang itsura niya. Parang buto na may buhay. At kung titignan natin yung mga buto, kung kayo nagtatanim, kahit buto pala, nakikita mo na pag maganda yung buto, tsak, mamumunga ito, yung nasa isip natin sa bagay na yon. Ngunit dumating yung panahon ng anihan, alam nyo nangyari, hindi lahat ng binhi na kanyang hinasik ay nagbunga. And the question is, bakit? Yun ay hindi dahil sa binhi, kundi dahil sa lupa. So mga kapatid, ganito rin ang salita ng Diyos. Sa bawat linggo, nakakarinig tayo ng pangangaral, sa bahay, nagbabasa kayo ng Biblia, at nakakarinig kayo ng mga turo't mga aral. Pero bakit iba-iba ang epekto nito sa bawat isa sa atin? Hindi pare-parehas ang ating nagiging bunga. Mayroong lumalago, mayroong nananatiling mababaw na Kristiyano, at higit sa lahat, mayroong iba na walang kabunga-bunga ang kanilang buhay. Pero lagi silang nasa church, present sila palagi. Siguro maaari ding dahilan ay yung sobrang pagkahumiling ng mga tao ngayon sa gadget. Yun ang nakita kong isa sa mga problema ng mga tao ngayon. Mga kapatid, napansin niyo ba? Sobrang dependent tayo sa gadget sa panahon natin ngayon. Nakadepende tayo sa cellphone. Kumbaga kung walang cellphone, parang patay na ang buhay mo. Now, listen to this. Kahit gaano high-tech, kaganda, ka-advance, mataas ang processor ng iyong cellphone, pagka mahina ang signal at walang wifi, kahit gaano kaganda yan, hindi mo siya mapapakinabangan. Hindi ka makaka-message, hindi ka makaka-download, hindi ka makaka-TikTok, hindi ka makaka-Instagram, ano pa? Hindi ka makakapag-internet. Hindi mo ma-appreciate yung cellphone mong maganda at yung buong potential nito bilang isang gadget na merong kalidad. Minsan, pinagmamalaki mo yung cellphone mo, wow, iPhone 19. 19 na ba? Sorry, advance masyado. 19 o 17. Wala namang wifi, paano siya magagamit? Wala, ka-display lang yon. So, mga kapatid, ganyan din po, balik ko, no, ang salita ng Diyos, parehas. Ang binhi ay mabuti, puno ng kapangyarihan. Ang binhi, ang salita ng Diyos, may kakayahang magbago ng buhay. Pero kung mahina ang signal ng puso natin, gano'n na naman, baliwala. Dahil alam natin, ang signal na kukuha ng mga tao ngayon ay sa mundo nanggagaling. Mundo na punong-puno ng kasinungalingan. May mga Kristiyano, bagamat tinatawag na Kristiyano, pero ang kanilang puso ay nakasara. Panigurado, walang epekto ito kahit mabigyan ang salita ng Diyos. Magmimistulang dekorasyon ka lang sa simbahan. Kaya meron po akong itatanong sa inyo ngayong umaga bago tayo magpatuloy. Malakas ba ang signal ng inyong mga puso? O mahina ang koneksyon? So magandang umaga po. Basahin natin ang ating talata ngayon. At medyo mahaba ito, no? Sana matapos natin 2 oras. Pagka kasi parable at saka Psalms, mahaba talaga yung mga chunks ng text. Anyway, at saka ibang approach ng pag-preach nito. Sige po, Matthew chapter 13 verses 1 to 23. Mateo, kabanata 13, talatang 1 hanggang talatang 13. Ang talinhaga tungkol sa manghahasik.
Noon ding araw na iyon, si Jesus ay lumabas ng bahay at naupo sa tabi ng lawa. Dahil sa dami ng taong lumapit sa kanya, sumakay siya sa isang bangka at doon naupo. Tumayo naman sa dalampasigan ng mga tao at sila'y tinuruan niya ng maraming mga bagay sa pamamagitan ng mga talinhaga. Ganito ang sinabi niya, may isang magsasakang lumabas upang maghasik. Sa kanyang paghahasik ay may mga binhing nalaglag sa tabi ng daan. So yun ang una, sa tabi ng daan. Dumating ang mga ibon at tinuka ang mga iyon. May mga binhiri namang nalaglag sa batong lupa. Dahil manipis lang ang lupa, doon sumibol agad ang mga binhi. Ngunit agad ang mga ito ay nang mabilad sa matinding init ng araw, ay natuyo palibasay, mababaw ang ugat. Concert ng ubo dito. May mga binhi namang nalaglag sa may matinik na halaman. Lumago ang halamang matinik at sinakal ng mga ito ang mga binhing tumubo doon. Ngunit may mga binhing nahasik sa matabang lupa, namunga. May tig-100, tig-60, tig-30, at sabi sa verse 9, makinig ang may pandinig. Ang layunin ng mga talinhaga, verse 10, lumapit ang mga alagad at tinanong si Jesus, bakit po kayo gumagamit ng talinhaga sa kanila? Sumagot siya, ipinagkaloob sa inyo ang karapatang maunawaan ang hiwaga tungkol sa kaharian ng langit. Ngunit hindi ito pinagkaloob sa kanila, sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa at lalong magkakaroon. Ngunit ang wala, kahit kaunting nasa kanya, ay kukunin pa. Nagsasalita ako sa kanila sa pamamagitan ng talinhaga sapagkat tumitingin sila, ngunit hindi nila nakikita. At nakikinig ngunit hindi naman nakakarinig ni nakakaunawa man. Natutupad nga sa kanila ang propesiya ni Isaiah na nagsasabi, makinig man kayo ng makinig, hindi kayo makakaunawa kailanman. At tumingin man kayo ng tumingin, hindi kayo makakakita kailanman. Sapagkat naging mapurol na ang mga isip ng mga taong ito. Mahirap makarinig ang kanilang mga tainga at ipinikit nila ang kanilang mga mata. Kung hindi gayon, sana'y nakakita ang kanilang mga mata, nakarinig ang kanilang mga tainga, nakaunawa ang kanilang mga isip, at nagbalik loob sila sa akin, at pinagaling ko sila. Subalit, pinagpala kayo sapagkat nakakakita ang inyong mga mata, at nakakarinig ang inyong mga tainga. Tandaan ninyo, maraming propeta at matutuwid na tao ang nanghahangad na makita ang inyong nasasaksihan, at marinig ang inyong napapakinggan, subalit hindi nila ito naririnig. Ipaniliwanag ang talinhaga tungkol sa mga hasik. Verse 18, makinig kayo at unawain ang kahulugan ng talinhaga tungkol sa mga hasik. Kapag ang isang tao ay nakikinig ng mensahe tungkol sa paghahari ng Diyos, ngunit hindi naman iyon inuunawa, siya ay katulad ng binhing nalaglag sa daan. Dumarating ang masama at agad inaalis sa kanyang isip ang mensahe ng kanyang napakinggan. Talatang 20. Ang katulad naman ng isang binhing nalaglag sa matabang lupa ay taong nakinig ng mensahe na kaagad at masayang tumanggap nito. Ngunit hindi tumitimo ang mensahe sa kanyang puso. Sandali lamang itong mananatili at pagdating ng mga kapigatian at pagsubok dahil sa mensahe agad siyang tatalikod sa kanyang pananampalataya. Ang binhi namang nahulog sa matinik na halaman ay ang mga taong nakinig ng mensahe, ngunit dahil sa pagkabalisa at maraming mga bagay at pagkahumaling sa kayamanan, nawawala ng puwang ang kanyang puso. Ang mensahe ay hindi nagkakaroon ng bunga. And last verse, verse 23. At ang katulad naman ng binhing nahasik sa matabang lupa ay ang mga taong dumirinig at umuunawang mabuti ng mensahe, kaya't ito'y namunga ng sagana. May tig-100, tig-60 at tig-30. Dakilang Diyos, maraming salamat po.
Ama naming nasa langit, kami po ay lumalapit sa inyo, sa inyong harapan ngayong umaga. At kami po, Panginoon, ay puno ang aming pasasalamat. Salamat po sa banibagong pagkakataon na kami makapakinig ng iyong salita, ng iyong banal na salita, O Diyos. Panginoon, buksan niyo po ang aming mga puso at isipan upang malinaw naming maunawaan ang mensahe na inyong inihanda para sa amin. Naway alisin niyo ang anumang hadlang, pag-aalala, pagod at mga bagay na makakapigil sa amin na tumanggap ng salita. Dalangin po namin na ang binhi ng inyong katotohanan ay mahulog sa matabang lupa ng aming puso upang ito ay mag-ugat, lumago at mamunga sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. Panginoon, gamitin niyo ang oras na ito at humihiling ako ng tulong sa Santong Banal na Espiritu. Punuin niyo, Panginoon, ang aming mga puso ng inyong salita. At dalangin ko, Panginoon, na ito'y hindi maging sarili lamang na talino, kundi karunungan ang gagaling sa inyo. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. So, tapos na yung mensahe. Ando doon na no? Parang kinuwento na ng Panginoon At ang kanyang tinutumbok daw ay yung tenga ng bawat isa na nakikinig. Anyway, sa panimula po ng pag-usap ng mga alagad at ng Panginoon, makikita natin na ang salita ng Diyos, sa totoo lang, ay binhi na may kapangyarihan, binhi na may buhay. At ang binhi ito ay hindi nagkukulang sapagkat ang Diyos mismo ang nagtuturo nito sa atin. Pero ang tanong, katulad ng tinanong ko sa inyo kanina, bakit iba-iba ang epekto nito sa bawat isa sa atin? Ang sagot ng Panginoong Hesus, nasa uri ito ng lupa. Ibig sabihin, dapat nasa kondisyon ng puso ng isang tao, nasa kondisyon ang puso ng bawat nakikinig ng mensahe ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay binhi na may kapangyarihan at nagbibigay ng buhay. So, hindi lahat ng nakakarinig, alam natin na hindi sila nagkakaroon ng bunga. Dahil sabi ko kanina, nakadepense sa kung anong uri ang tatanggapin ng may-ari ng puso na nakikinig. So ang tanong, dito sa apat na klase ng lupa, tatanungin natin yung sarili natin, sino rito tayo sa apat na ito? Meron kasi tayong titignan ngayon na uri ng lupa na binanggit ng Panginoon at ito'y apat na uri ng pusong tumatanggap o pusong hindi tumatanggap ng kanyang salita. Okay, dun sa talatang 3, doon yung introduction ng Panginoon kung saan binanggit niya yung uri ng pusong tumatanggap. At doon sa talatang 3, makikita nyo rin, merong binanggit yan tungkol sa mga hasik, binhi, at saka lupa. Now, to shortcut, para mas maunawaan natin, yung mga hasik, sino yun? Ang Panginoong Hesus. Or pwede rin mga pastor o yung apostol ng mga panahon na yon. Ngayon, sino naman yung binhi? Salita ng Diyos. Binanggit nga kanina, no? Salita ng Diyos. At yung lupa, yung ating puso. Okay, puso ng tao yung lupa dyan. So, yun ang idea natin, no? Yung maghasik, the Lord. Yung binhi, Word of God. And then yung lupa, yung tatanggap. Yung pusong tatanggap ng salita ng Diyos. Now, unahin natin yung unang uri ng lupa. Lupa na nasa tabing daan. Now, ano ibig sabihin nun? Sabi kanina, ito yung pusong matigas, sarado sa salita ng Diyos, at siguro tignan natin kung ano nangyayari sa ganitong puso. Mas palalimin natin yung pagkaalam natin. Kasi pwedeng sabihin natin yung ating puso ay nasa tabing daan, pero baka hindi mo naman naintindihan kung ano ibig sabihin ng Panginoon dito. Nasa talatang 4 yan hanggang talatang 19 yung kwento ng pusong mayroong matigas na puso. Ano ba yan? Pusong bato ang tawag natin. Tama, no? Tama ba? Matigas na puso. O lupa na nasa tabing daan. Yun ang equivalent niyan. Ito'y taong walang pangunawa o pusong walang pangunawa. Madaling nakawin sa kanya ng kaaway ang binhi at ang taong ito,
sarado ang tenga sa pakikinig ng salita ng Diyos. Wala siyang ka-interes sa bagay na espiritual. Kasi ang taong ito, kung kayo ay may pusong nasa tabing daan, ikaw yung taong napakahilig sa structure ng mga kamunduhan. Pangmundo lang ang iyong inaabala. Kung ano yung uso, kung ano yung nakikita niyong sisikat sa panahon. So wala kang interest. Ayaw mo mag-Bible study, ayaw mo mag-devotion, ayaw mong tumawag sa Diyos, ayaw mo makipag-usap sa Diyos. At ang inuuna mo, yung mga bagay na material, pang sariling nasa. May halimbawa po sa Biblia, kumuha tayo ng biblical illustration. Sa Exodo, sa aklat ng Exodo, sino ang kilala niyong merong pusong bato? Si Pharaoh, si Paraon. Ang tagal bago siya bumalik sa Diyos. Itong taong ito, ulit-ulit na pinakita ng Diyos yung kanyang kapangyarihan. Pero, kahit na nagpakita ang Diyos ng salot, ng hirap, ng mga trahedya, deadma pa rin ang Diyos kay Paraon. Naalala niyo dun sa Nile River, no? Na, di ba, ginawa na ng dugo yun para magising na yung isip ni Paraon, pero di pa rin niya pinansin ng Diyos. Pinabayaan niya pa rin. At dumating pa nga si Moses para magbigay ng mensahe sa kanila, hindi pa rin nila tinanggap ang mensahe ng Diyos. At the end siguro lumambot, pero matagal na panahon. At mapalad siya at siya ay nagbago ng kanyang puso. So, itong mga taong ito, mga kapatid, sa halip na nagpapakumbaba, ang kanilang puso ay grabe ang pagkasarado at pagiging matigas sa salita ng Diyos. Tinatanggihan nila at siyempre, pag ang tao ay tumanggi sa salita ng Diyos, ano magiging resulta ng kanyang buhay? Walang epekto ang Biblia sa kanya. Hindi siya magiging bahagi ng daanan o instrumento ng pagpapala sa iba sapagkat walang mahihita sa kanya dahil ang laman ng isip niya is structured sa mga worldly things lang. Now, para din po itong, lumabas si Bren, sana nandiyan dyan si Bren. Para din itong kasing estudyante. Kasi graduate na si Bernice eh. O, antayin natin si Ben. Para din itong isang estudyante na pumapasok araw-araw sa klase, nandoon siya, nakaupo. Of course, nakikinig sa guro. Pero, alam niyo ba mga trabaho ng estudyante ngayon, mahaba yung book ng mga estudyante, no? Mahaba ang book nila kasi tinatakpan nila yung earphone sa tenga. May earphone sila, hindi sila nakikinig sa turo ng teacher. Nakabukas yung cellphone, sa baba, yun, nagti-TikTok, ano pa, siguro nakikinig sa Spotify. At kahit maganda yung lesson ng teacher, di nila yan mahagip dahil hindi papasok sa isip nila yan dahil iba yung kanilang, o siguro games. Tama ba ako, Bernice? Games, ang ginagawa habang hindi nyo mababato kay Bernice yan kasi cum laude yan. Hindi yan ganun ba? Sorry. Magna cum laude pala, no? Anyway, hindi niyo siya mababato na naglalaro sapagkat magna cum laude yan. Siguro yung iba na anyway, ayan, dumating na. Balik. So, katulad ng isang estudyante na pumapasok araw-araw sa klase, nandoon siya pero hindi siya nakikinig. Hindi rin pwede. Daming honors nito eh. Dami ding nakuha ang award niya. Anyway, hindi, madami yan si Ben. Madami rin. Anyway, so yung ibang estudyante ang tinutukoy natin dito, lalo na kung hindi nababantayan ng magulang, nagiging mababaw ang kanilang puso dahil ang kanilang interest ay sa mga worldly na bagay, worldly things o worldly deeds sa puso nila. Ayaw nila ng kahalagahan ng lesson at hindi nga papasok sa kanila yung isip. So kasi ang kanilang puso ay kahalintulad nung nasa tabing daan. Ganyan po ang uri ng puso ng tinatawag ng Diyos na nasa tabing daan. Ang salita ng Diyos ay dumadaan lamang sa kanila, pero pumasok sa kabilang tenga, lumalabas sa kabilang tenga. Hindi lita binibigyan ng halaga, kaya ano nangyari doon sa mga boto nung nasa tabi lang ng daan? Anong ginawa ng kaaway? Kinain ng ibon. Hindi nila nahagip yun. Madaling maimpluwensyahan ang mga taong mas sobrang atat sa daigdig. Yun ang magiging buhay mo. Kung ano yung mga nasa isip mo at pinaiiral mo sa sarili mo, yan ang magiging mensahe mo sa tao. Na ikaw ay mahilig sa isang, di ba? Nile-label na
natin ngayon, hindi na pangalan niya ang tinatawag sa kanya. Halimbawa, yung mama o sino man, mahilig sa alak, anong tawag sa kanya? Pangalan ba niya o hindi? Ha? O diba? Ang nanay ay ilaw ng tahanan. Tatay ay adik. O ganun ang tawag, hindi na pangalan. Kasi yun ang pamumuhay nila eh. Babaero, lasenggo, sogarol. Yan ang kanyang attraction eh. Tamad, ganun ang kanilang drive sa kanilang buhay. Hindi sila tinatawag na Kristiyano. Malayo sa kanilang sistema yon. Binhi na nasa gilid ng daan. Isang puso na hindi tumatanggap sa salita ng Diyos. Sa madaling salita, ito yung puso na tinatawag natin sa panahon ngayong nega. Now, ngayon naman, dumako tayo dun sa ikalawang uri ng lupa. Yung tinatawag nating lupa na nasa lugar na maraming bato. Ang batuhan, ang tawag dun. Uri ng lupa, ang batuhan. Ito naman din, ang puso nito ay mababaw pa rin. Madaling matuwa sa simula, pero pag nagkaroon ng problema, sumusuko na siya, no? Kumbaga, Kristiyano, wala silang commitment. Ayaw nila ng commitment. Committed yung isip, hindi committed sa Panginoon. Anong example natin sa Bible? Sa John chapter 6, meron pong kwento dyan. Matapos pakainin ng Panginoong Yesus yung 5,000, maraming tao ang natuwa. Ayun, natuwa sila, no? Natuwa sila. At dahil napakain sila, anong ginawa nila? Sumunod sila sa Panginoong Yesus. Pero alam ko, kuno lang yun. Umanga pa sila dahil sa himala na ipinakita ng Panginoon. But then again, may himala, nabusog sila, tuwang-tuwa sila sa ginawa ng Panginoon. Subalit, nung nagtuturo na ang Panginoong Yesus ng mga malalalim na turo at mga turo na mabibigat ang kahulugan ng katotohanan, ano nangyari doon sa mga tuwang-tuwa na yon? Sa chapter 16, no? Sa verse 66, meron nakasulat doon. Sabi kasi ng Panginoon, ako ang tinapay ng buhay. Kung hindi kayo kakain ng tinapay at iinom ng dugo, wala kayong buhay, sabi ng Panginoon. Hindi nila naintindihan yon. Bakit vampira ba kami? Bakit inom kami ng dugo? Kami ba'y cannibal, kakain ng laman? Hindi nila naintindihan yung ibig sabihin nun. Sa Lord's Table, di ba, piniliwanag natin, symbolical lang yon. Naunawaan natin yung pagkabayubay ng Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo. Ang nangyari doon, sabi sa verse 66, John chapter 6, mula nooy, marami sa kanyang mga tagasunod ang tumalikod na at hindi na sumama sa kanya. May label ako sa mga yun eh. Di ba nung nagrereklamo sila, no? Panginoon, ang dami-dami namin. Anong papakain namin? Anong papakain natin? Ang dami ng mga bisita, ano ipapakain natin sa kanila? So, naghimbala ang Panginoon, anong pagkain natin dyan? Ano bang meron tayo dyan? 5 tinapay, dumami. Napakain lahat ng mga tao. What happened is, siyempre, napakain sila, tuwang-tuwa sila, no? Tuwang-tuwa sila. Pero nung nagtuturo ng Panginoon ng tungkol sa mga doktrina na malalalim, mayaw na sila. Hindi namin kailangan yan. Ang kailangan namin yung pagkain lang. So, ang label sa kanila, sila ang tinatawag na bread Christian. Tama ba? Bread Christian. Bakit sila tinawag na bread Christian? Tinapay lang ang kanilang hinahanap sa Panginoon. Yun. Meron silang Korean mentality. Naalala nyo, no? Korean mentality. Anong makukuha Korean? Yun. Tama ba? Korean mentality. Meron ba akong makukuha riyan? Ano makukuha ko riyan? Pag wala silang makukuha, hindi sila interesado. Anyway, so mababaw lang ang nais ng kanilang pananampalataya. Ang gusto lang nila yung mga himala, mga pagpapakain, kumbaga mga panglabas na pagpapala, hindi yung kaloob na matututo ka ng salita ng Diyos para pagka meron kang problema, makaka-forma ka ng maayos. Hindi ka maapektuhan sapagkat alam mo makapangyarihan ng Panginoon. Kahit gaano kabigat ng problema. Kasi may mga example na tayo, maraming mga alagad ng Diyos na dumaan sa mga pagsubok pero hindi sila nagreklamo. At yung pinag-aaral natin sa Aklat ng Pilipos, isang example yon. Si Apostol Pablo, napakahirap ng kanyang diranas pero handang huli ay ganun pa rin sinabi niya, for me to live, kakantahin ni Ina mamaya, for me to live is Christ and to die is gain. May hamon ng buhay.
Okay? Now, yung pangatlo po, ang tinatawag nating lupa, pero maraming mga tinik na tumutubo. So ito naman yung pusong nadadaig ng mga alalahanin at mga kayamanan, kasama na yung pagnanasa sa mga bagay ng sanlibutan. Nakakaabot sila sa salita, pero hindi sila nagkakabunga dahil sinasakal sila ng mga ugat ng mga matitinik na baging or mga dahon. Ano po ang biblical illustration natin dyan? By the way, yung matinik na lupa, verse 7 hanggang verse 22, makikita niyo po yung kwento doon. Now, sa Lucas, Kabanata 18, talatang 18 hanggang talatang 23, meron dong isang mayamang lumapit sa Panginoon. Ang sabi niya, ano po ang gagawin ko, Panginoon, upang magkaroon ako ng buhay na walang hanggan? Yun ang tanong niya sa Panginoong Jesus. Now, anong sagot ng Panginoong Jesus tungkol sa taong ito na nagtatanong kung anong gagawin niya para magkaroon siya ng buhay na walang hanggan? Take note, mayaman nitong taong ito na lumapit sa Panginoon. Bata at mayaman. Okay? Ang sabi ng Panginoon, ang tungkol sa pagsunod sa mga utos ay ganito, at sumagot ang pinuno. Okay. Sabi ng tao pala sa kanya, lahat po yan ay tunupad ko na mula pa sa pagbata. So, nagbanggit kasi ang Panginoon, sumunod ka sa mga utos. Sabi niya, nasunod ko na po yan mula pa sa pagbata. Okay, ngayon may sinabi ang Panginoon. Challenge to sa kanya. Ipagbili mo ang lahat mong ari-arian at ipamahagi mo sa mga dukha at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Malaking question mark agad ang pumunta dun sa mayamang mama. Parang nagdalawang isip siya, susunod ba ako para makabuhay? Buhay na walang hanggan o bayong? Anong pipiliin ko? Hindi niya pinili yung tanong ng Panginoon. Nag-isip siya. Kaya, alam niyo yung kwento noon, tumalik ko dito, anong itsura niya? Sad. Malungkot siya. Hindi niya kasi nakuha yung kanyang hinahangad. Actually, sana hindi niyo ma-misinterpret yung verse kasi ginagamit ito ng iba para manghingi. Ito ay hindi sa panghingi. Ito ay challenge ng Panginoon dun sa taong kinakausap niya, sinusubukan niya kung talagang susunod o hindi susunod. At hindi rin sumunod. So, labis siya kasing nakatali saan? Sa kanyang kayamanan. O, di ba ganyan yung mga taong sobrang dami ng pera? Kung minsan, okay to. Clarify natin. Siguro maintindihan niyo ako rito. Bakit yung mga milyonaryo ay hindi pa kontento sa kanilang buhay? They still want to strive for more millions. Nakakita na ba kayo ng milyonaryo na kontento na? Bakit ganun? Panunokso kasi yan, trabaho yan ng kaaway para ilayo talaga ang tao sa Panginoon. Pinatataas nila yung level ng pagnanasa. O, di ba dati ang gusto lang ng tao magkaroon ng second floor? Ngayon, ano na ang gusto ng mga tao? Maabot ang... Wala silang contentment sa kanilang buhay. At sila'y nilulusaw ng kanilang mga pagnanasa sa mga bagay na hindi naman nila madadala sa langit. Siguro nag-experiment sila na pupunta sila sa langit. Kaya sila gumawa ng space hotel, tinatawag. Now, what is the illustration? Ano bang puntos po nun? Ito kasi nilalarawan dito na ang matinik na lupa. Nakarinig nga sila ng salita, pero nagkaroon din ng interest, pero konti lang. Konti lang. Hindi talaga fully hearted ang kanilang paglapit sa Panginoon. Kaya nung sinabi ng Panginoon doon sa mayaman na sumunod ka sa akin, nagbago yung isip, hindi sumunod, tumalikod siya. Kasi nasakal siya. Nasakal siya ng mga tinik na nakapaligid sa kanya. And that is what is happening. Kung ang tao ay nakatali sa kayamanan at makasariling pagnanasa, sasakalin ka ng mga bagay na yan sa buhay mo, hindi mo siya tatama yung direction mo. Kailangan ka lagi yung kadena ng pagkakatali mo sa kayamanan at makabundong pagnanasa. Makasanlibutan ang ibig sabihin. Masyadong mahilig sa material, kayamanan. Remember na ang totoong buhay nanggagaling dun sa buto, dun sa binhi, sa salita ng Diyos. Wala nang iba. Ang tunay na kayamanan ay ang salita ng Diyos.
Kung gusto mong yumaman, mag-invest ka ng salita ng Diyos. Kasi ito lang yung kayamanan na hindi pwedeng manakaw. Ito yung kayamanan na hindi kinakalawang, hindi kinakain ng mga anay. Hindi kaya yan. Hindi nasusunog, hindi nawawala. Mananatili ito panghabang buhay. Siguro isang ilustrasyon pa, katulad din ng isang taong gustong magsimba at maglingkod sa Diyos. Sa simula, masigasig siya, enjoy siya dahil nakakabasa na siya ng Biblia, at dagdagan natin, natutuwa siya sa fellowship, no? Sa pag-usap sa mga kapwa mananampalataya. Pero dumating ang pagkakataon na siya ay naalok ng isang bagay na sa tingin niya ay maganda para sa kanya. May nag-alok sa kanya na magandang trabaho, magandang posisyon, mataas na sahod. Kaya lang, pati linggo may pasok. Anong ginawa ng mama? Ginrab yung opportunity o tinanggihan? Tinuwa niya. Kasi sabi niya, pansamantala lang yan. Pag mayaman na ako, ihinto na ako, saka ako babalik sa paglilingkod. Ito yung mali natin, mga kapatid. Makinig kayong maigi. Sinasabi niyo siguro to, siguro pag stable na ako sa buhay, maglilingkod na ako sa Diyos, titigil na ako sa trabaho. Hindi mangyayari yon. It will never happen, yung pagiging stable. Kasi nakatira tayo sa unstable na daigdig eh. Gusto mo ng stability, pumunta ka sa Panginoon. Yan, for sure, 100%, you will be stable kasi nasa Panginoon ka. Pero pag sa makamundo, world system, walang stability diyan. Andiyan yung away-away, kampi-kampi, gulo-gulo, corruption. Andiyan diyan lahat ng hindi maglalagay sa iyo para ikaw ay maging stable sa iyong buhay. Sabi kasi ng iba, pag settled na ako, yan ang kadalasan sinasabi natin, hihinto na ako sa pagtatrabaho, ako ay maglilingkod na sa Diyos. Now, ganyan po ang tinatawag nating matinik na lupa. Siguro nung dumating yung pagkakataon na marami na siyang binabayaran at dahil nag-ambisyon siya ng promotion, yun, ano pa ba? Unti-unting nagkakaroon ng tinik, no? Ibig sabihin, mga alalahanin, mga ilusyon dumarating na sa buhay. So, hindi na siya nagsisimba. Nagre-reels na lang siya. Gumagawa siya ng reels. Baka magkakapera siya. Punta na tayo sa pang-apat. Matabang lupa, yung pang-apat na uri. So, tandaan nyo, no? Merong lupa na nasa tabi ng daan. Pangalawa, merong nasa batuhan. Pangatlo, nasa mga tinik na lupa. At yung pang-apat, yun yung matabang lupa na binabanggit. Nasabi, magkakaroon ka ng bunga na tig 100, tig 30, at tig 60 na po ng ulit-ulit na bunga. Ano po itong matabang lupa? So, of course, when we speak of heart, puso, ito yung handa, nakahandang puso, nakikinig, nakakaunawa, nagsasagawa ng salita ng Diyos, ginagamit niya sa buhay. Ito yung Kristiyanong may malalim na relasyon sa Diyos. At higit sa lahat, tapat ang taong ito. Dalawang talata pong ginamit. Verse 8 and verse 23 ng ating text sa chapter 30 ng Matthew. Now, kumuha tayo ng biblical illustration. Sa Acts chapter 17, verse 10 and 12, example ng pusong handa o lupang mataba. Nasa Acts chapter 17, verse 10 hanggang 12. Mababasa po natin ang tungkol sa mga taga-Berea. Nang dumating doon sa kanila, Berea is a place, dumating sa kanila si Pablo, sa si Silas. Eventually, pag nakita mo itong mga taga-Berea, ang mga puso nila ay nakabukas. Ang kanilang isipan, hindi sarado, nakabukas din. Pagka ang pag-uusap ay sa salita ng Diyos. Sabi sa verse 11, tinanggap nila ang salita ng may buong sigasig at araw-araw ay sinasaliksik ang kasulatan upang tignan kung totoo ang sinasabi ni Pablo. May duda pa sila kay Apostol Pablo. Ganon sila kamitikuloso pagdating sa salita ng Diyos. Ano ang naging resulta? Of course, dahil sa kanilang pagiging masigasig na pagtsatsaga at pag-aaral, marami sa kanila ang
ang naniwala sa Panginoong Hesus. Yung kanilang pananampalataya ay totoong nagkaroon ng totoong bunga sa buhay nila. Kasi hindi lang sila nagsisearch. Talagang kung may, tawag doon, magnifying glass or microscope, pinapadaan nila ang salita ng Diyos sa mga ganong instrumento. Inaaral talaga nila. Okay? Para ito kasing katulad din ng isang tatay. Sample tayo. Isang tatay, halimbawa, nawalan ng trabaho. So pag nawalan ng trabaho ang tatay, ano mangyayari sa kanya? Gadaan siya sa matinding hirap ng kanyang pamilya. Di ba? Obvious yun. Maaring mawalan ng makain, baka magkaroon pa nga ng utang. At bandang huli, pag nagpatuloy yun, mawawalan sila ng pag-asa. Yun ang magiging tingin nila sa buhay nila. Pero dahil ang tatay na ito ay matabang lupa, you know what happened? Hindi siya sumuko, sa halip, hindi siya nagreklamo. Ayun, isa pang sikreto. Bawal sa mananampalataya ang nagko-complain sa Diyos. Parang pinalalabas mo kasi na walang magagawa ang Diyos pag nagko-complain ka. Dapat fix yung pananampalataya mo sa Kanya. Kaya yan ng Panginoon. Siya ang nakakaalam. Antayin ko kung kailan niya babaguhin ang buhay ko. Kailan niya ibibigay yung aking mga kahilingan. Siya dapat ang nasusunod, hindi tayo. So what happened? Yung tatay na ito, dahil sa kanyang tatag sa pananampalataya, so imbis na sumuko, siya ay humarap, araw-araw binubuksan niya ang banal na kasulatan, at ang madalas niyang binubuksan ay ang Romans 8 verse 28. Yan, pwede niyang gamitin. Napakagandang talata. All things work together for the good of those who love God. Huwag yung Jeremiah 29:11. Sa iba po kasi yung context nun sa mga Hudyo yun Mas tama na gamitin natin ang Romans chapter 8 verse 28. Alam natin sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa mabuti, kasama ang mga nagmamahal sa Kanya. Silang lahat ng tinawag ayon sa Kanyang salita. Lahat ng bagay. Anong bagay ang alam nyo na lahat? Mabuting bagay at masamang bagay. Nangyayari ba sa atin mabuting bagay? Meron. Yung nangyayaring masama. Lahat yan, dadaanan ng Kristiyano, pero lahat yan, gagawin ng Diyos. Kailangan nating daanan yon para saan? Sa ikakabuti natin. Di ba may kinikwento ko sa inyo na nagkaroon ng cancer? Hindi maganda yon, masamang bagay yon, nagkaroon siya ng cancer. Pero yun yung naging daan para yung mga kapatid niya, mahikayat niya na lumapit sa Panginoon. Kasi kung hindi siya nagkaroon ng sakit, hiwa-hiwalay sila, nasa abroad yung iba, hindi niya makikita at hindi siya makakapagbahagi ng salita ng Diyos. Pero yung naging instrumento, yung sakit na yon, para mabahagi na niya at lumapit sa Panginoon ang kanyang mga kapatid. So, katulad ng tatay kanina na binabanggit ko, pinaghawakan niya ang katapatan ng Panginoon sa kabila ng pagsubok. Patuloy siyang nagtiwala sa Diyos. Of course, hindi nagtagal. Nagkaroon siya ng trabaho. Nakahanap siya ng trabaho. Bumalik yung kanilang maayos na pamumuhay. Dahil sa what? Sa kanyang pananampalataya. Pananalig sa Panginoon. So, kapag ang isang tao ay may pusong mataba o may puso handa o matabang lupa, ang ibig sabihin, ito ay handang makinig at ang totoo lang, hindi lang siya nakikinig mga kapatid, siya ay kumakapit sa kanyang pinapakinggan. And that is the secret. Hindi lang dapat pumasok niya lumabas sa kabilang tenga. Dapat magkaroon ng tamang patutuo sa pananampalataya ang bawat salita na iyong naririnig at nagagamit sa buhay mo. Inuunawa mong maayos o isinasabuhay mo ang salita ng Diyos. At kapag isinasabuhay mo ang salita ng Diyos, what are the results? Magkakaroon to ng bunga ng pananampalataya, bunga ng pag-asa na inaantay natin palagi sa Diyos, at bunga ng kaligtasan na ating natamasa sa ating buhay. Sa inyong program, tignan niyo po, merong application akong inilagay dyan para madaling tandaan. Mga aral at application. Number 1, ang bunga ay nakasalalay sa kondisyon ng puso. Tandaan niyo yan. Hindi sa kondisyon ng problema o whatever. Sapagkat hindi ang binhi ang problema, kundi ang puso o ang lupa. Ang pagsubok at tukso ay
what is happening? Sumusubok kung may ugat na ang pananampalataya. Kasi kung walang ugat, paano siyang susubukan? Kailangan nating lumago sa kaalaman at pagsasabuhay ng salita ng ating Panginoong Diyos. 2 Peter chapter 3, verse 18. Eksaktong verse na to. Grow in the grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Dalawang bagay. Lumago kayo sa biyaya at karunungan ng Panginoong Jesus. Ano yung biyaya? Kasi siguro yung karunungan, alam natin salita ng Diyos. Pero yung biyaya, ano ibig sabihin pag sinabi ng Biblia, ng salita ng Diyos, na lumago kayo sa biyaya? Dapat, ang mindset ninyo should be grace-oriented. Ano ibig sabihin? Lahat ng ating tinatangkilik galing sa biyaya ng Diyos. Kaya hindi tayo pwede magyabang. Nasasabihin mo, ako gumawa niyan. Ako ang may dahil kaya kayo nagkaroon ng pera. Everything comes from His grace. Siya ang nagbigay niyan. Kaya dapat doon tayo lumalago. Ang lagi nating tinatanaw ay pagpapakumbaba, tinatalaw natin na ang Diyos ang gumagawa sa buhay natin. Of course, kung meron kang information o yung knowledge of the Lord, hindi ka na maliligaw kasi balance yan. Kung ikaw ay oriented sa biyaya ng Diyos, meron kang kaalaman sa Panginoon, hindi ka na maliligaw. Nandun ka sa tamang blueprint na dapat nating sinusundan. The problem is, walang laman, walang blueprint ang karamihan mga Kristiyano. Dahil pagdating sa mga salita ng Diyos, ayaw nila. Negative sila sa pag-aaral. Mas gusto nila yung kasayahan or mga bagay na hindi naman konektado sa salita ng Diyos. Paano tayo lalago sa biyaya sa bagay na yun? Kaya pag nagkaroon ng problema, asahan natin yun na kanya magiging sitwasyon. Nagdadalamhati. Number 3, maging matabang lupa ang bawat isa sa atin. Ibig sabihin, lilinisin natin ang puso mula sa kasalanan. Isa pang problema natin, pag-aalala. Pag-aalala. Worry. At nasa sa makabundong bagay. Dapat natin tanggapin at sa buhay ang salita ng Diyos araw-araw. Tandaan niyo yan. Dali niyo yung program niyo, ilagay niyo sa rep, dikit niyo. Para meron kayong bantay na ito palang dapat kong gawin. Dapat ako'y maging isang uri ng lupa na mataba ang aking puso. So, mga kapatid, alam niyo po ba na sa farm or sa bukid, kapag ang magsasaka ay prepare na para magtanim, of course, nagtatanim ko pa lang, hindi po pa naman makikita yung bunga nito dahil yun ang starting point. Para malaman mo kung ito'y mamunga, kailangan nating diligan, kailangan bantayan, tapos ano yung ginagawa natin? Kahit doon sa paso, may ginagawa kayo para lumago yung inyong bulaklak. Anong tinatanggal nyo? Mga damo. Kasi inaagaw nun yung sustansya ng lupa. At minsan may mga tinik nga yung mga sumisingit ng mga damo doon sa inyong tanim. Di ba? So kailangan natin itong diligan, bantayan, at alisin yung mga tinik at damo, tanggalin natin para manatiling malago yung iyong tinanim. Pero pag dumating yung tamang panahon, makikita na natin na magiging masagana yung ating ani. At higit pa siguro sa ating inaasahan dahil inalagaan natin yung ating tanim. Now, going back to my point, ganyan din ang salita ng Diyos, mga kapatid. Kapag tinanggap ito ng ating puso ay handa, kahit maliit lang simula, ito ay lalaki, hindi magugat, at mamumunga ng masaganang espiritual na bagay. Ang ani natin espiritual, hindi physical. Hindi natin kontrolado ang binhi. Yun ay palaging mabuti at buhay. Hindi mo rin kontrolado ang mga hasik. Siya ay tapat, pero ang maari nating piliin ay dapat tama ang uri ng lupa tayo. Hindi natin pwedeng puwersahin yung mga hasik. Hindi natin pwedeng pakialaman yung binhi. Dapat nating unawain at intindihin ay yung ating puso. Amen? So kapatid, hayaan natin ang salita ng Diyos ay huwag manakaw. Huwag din natin hayaan na ang salita ng Diyos ay malanta. Masakal. Sapagkat ang tunay na Kristiyano ay hindi lamang nakikinig, kung hindi dapat nagbubunga.
Hilingin natin sa Diyos na tayo maging matabang lupa ang ating puso upang magbunga ng isang masagana, spiritual na uri ng pamumuhay. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito. Sa inyo nang galing ang salita na aming narinig ngayong umaga. Salamat po sa binhing itinanim ninyo, Panginoon, sa aming puso. Naway hindi lamang ito manatili sa aming pandinig, kundi ito ay aming maisabuhay at maging gabay sa bawat hakbang aming buhay. Panginoon, kung may nakita kayong mga batong humahadlang, mga tinik, sumasakal, o katigasan ng aming puso, O Diyos, sinihiling namin na linisin niyo ito upang kami maging matabang lupa na handang magbunga para sa inyo. Tulungan niyo kaming maging tapat, matatag, at masunod upang ang aming pamumuhay, Panginoon, ay makita rin ng iba naming mga kapatid ang inyong liwanag at kaluwalhatian. Samahan niyo po kami sa aming pagtatapos, Panginoon, at pagpapatuloy, at kami po ay ingatan at pagpalain. Ang lahat ng ito ay dinadalangin ko sa pangalan ng iyong makapangyarihang anak na si Jesus. Amen.